Sa nayon ng mabuhay ay naninirahan ang pamilyang malinaw. Sila ay napakahirap na pamilya. Ang haligi ng tahanan ay si Andres at si Lourdes naman ang kanyang katuwang sa buhay. Sila ay may 3 anak at ang lahat ay di makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Ang kanilang pamilya ay nangangalaka lamang ng bote at plastik upang mabuhay. Ang kita nila dito ay kasya lamang sa 1 kilo ng bigas at 1 latang sardinas. At ito ay para sa buong araw na. Minsan naman ay hindi sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit ganun pa man, ang kanilang pamilya ay nananatiling may takot sa Diyos. Araw-araw silang nagdarasal buong pamilya. Sila ay naniniwala na tutulungan sila ng Diyos at darating ang panahon na sila ay makakaahon sa hirap. Isang hapon, habang papauwi na si Andres at Lourdes galing pangangalakal, sila ay may napulot na isang maliit na papel. Tinignan na ito ni Lourdes at isa itong raffle ticket. Wala lang ito kay Andres, ngunit ito ay tinago ni Lourdes sapagkat bukas pa ang raffle nito. Kinabukasan, maagang humayo sa pangangalakal si Andres at Lourdes upang makarami ng kolektang plastik at bottle. Ngunit, sa buong araw nilang pag-iikot sa nayon, ay kakaunti lamang ang kanilang nakolektang. Umuwi si Andres at Lourdes na 20 pesos lamang ang laman ng bulsa. Malungkot at naawa sa gutom ng mga anak na naiwan sa bahay. Nang makarating na sila sa bahay, agad na nilugaw ni Lourdes ang bigas na nautang niya sa may tindahan sa kanto. Habang hinihintay niya ang pagkaluto nito, siya ay naupo sa gilid ng asawa at napag-usapan ang lotto ticket na napulot. Pagkaumaga ay nagising si Lourdes sa ingay ng asawa. "Lourdes! Gising! Gising!" "Ha? Ano ba yun, Andres? Akin ang lotto ticket na napulot natin ng isang araw! Akin na!" Binigay ito ni Lourdes at nang makita ito ni Andres ay napaiyak siya sa tuwa at niyakap niya si Lourdes sapagkat ang numerong nakatatak sa kanilang lotto ticket ay ang siyang lotto number na lumabas at nang dahil doon, gumanda ang buhay ng kanilang pamilya sa draw. Kapag-aral ang 5 nilang mga anak, nabili sila ng mga lapad at mga king house and lot. Nabili din sila ng mga gamit, appliances, mga kotse at maraming alahas. Lahat ng bagay at lahat ng kanilang nagustuhan ay kanilang binibili. Ngunit, dahil dito, naiba rin ang ugali ng Andres. Ang araw siyang nasa inuman kasama ang kanyang mga barkada at di na rin siya halos umuwi. Dumating din sa punto na gumagamit na rin siya ng ipinagbabawal na gamot at tuluyang naging adik. Lungkot na lungkot si Lourdes na nangyari sa kanyang asawa. Parati na ito pinagsasabihan na magbago at bumalik sa kanila. Ngunit di pinansin ni Andres ang asawa. Pinatulad ng dati ang saya at banding ng kanilang pamilya. Hanggang dumating ang araw na napansin ni Andres na wala na siyang pera at wala na rin ang kanyang pamilya. Naupo si Andres sa gilid at napagtanto na mali ang lahat ng kanyang nagawa. Nabaliwala niya ang kanyang pamilya at nakalimutan ang Diyos. Kaya, humingi siya ng tawad sa Diyos at binuo niya ulit ang kanyang pamilya. At sila ay namuhay kahit hindi man galante at mayaman, ngunit buo, maligaya at may takot sa Diyos na pamilya.